Lord, you are holy. Dalayaw ng imong ngalan, Ginoo. Lord, once again, teach us, Lord, to keep ourselves before this church, Lord, Ginoo. And be more ready, Lord, sa pagpamati sa imong pulong. Gani, Ginoo, buligi kami. Nagay kami, Lord, sa chance nga maintindihan namo ng imong pulong according, Lord, sa imong gugma, sa imong will. Gani, kini nga butang, Ginoo, ginapresyar gid namon kag ginapasalamatan sa dako pagi sa imong dako nga ngalan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Magapungko kamo sining aga. Ma-recap lang ako kadali sang akon nga gindala nga topic last nga na preach ko di sa tunga, no? Siling sang Bible, keep thy faith when thou goest to the house of the Lord, and be more ready to hear the word of God. So, handa bala kamo sa pagpamati sang pulong sang Dios? Do kahinayaw, handa bala kamo sa pagpamati sang pulong sang Dios? Why? Because kung handa kamo, sila yung sang Bible, you choose the good part sa inyo kabuhi. Just like sa kay Mary, nga samtang si Christ nagahambal, si Mary naga-attend sa iyang ear sa pagpamati sang word of God. That's why si Marta nagreklamo gani nga sila niya, Lord. Nga wala ko diya ginabuligan ni Mary. Ang balance ng Diyos niya, Marta, ano yung imo nga ginareklamo sa imo kabuhi? Nga wala ka kabalo? Nga si Mary, he choose the good part siya kabuhi. Nga ang iya na pamatinan, hindi na tumakwa sa iya. Amo na tuya ang nagdala sang dako nga pabor sa kabuhi naton, amo ang pulong sang Diyos. So, siling sang scriptures, when thou goest to the house of the Lord, keep thy foot. So magsiling ikaw, keep thy foot. Ano po silingon? Paninlo kita. No, hindi nga nagasilingan. Hindi nagkantuman ko, naligo ko. No. Ang buot ko silingon, tadlungan nyo ang inyong akalag. Be more ready sa pagpamati isang pulong sang Diyos. Kasi siling sang pulong sang Diyos, siling niya, a fool's voice is known by the multitudes of his words. Ang tingog kuno sang buang-buang, bangod sang kadamo sang iya hinambalan. So ano po silingon? Hindi ka maghambal? That your words be pure? Or inang ginahambal nila nga more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Mambala, hindi na lang tagali magtingog Kaya at least, hindi tayo makaangkon sang sala. No, ang buot silingon sina, kung ikaw may ginsaad sa Diyos, defer to faith. Siling sa scriptures, when thou bowest abow unto God, defer not to faith. Anong putsingon? Kung ikaw may ginsaad sa Diyos, hindi mo pag-i-delete ang imo ginsaad sa Diyos. Siling niya, when thou bowest abow unto God, defer not to faith, for He hath no pleasure in fools. Ang Diyos niya wala nalipay sa buang-buang nga. Ang buang-buang niya is known by the multitudes of His words. Ang buang-buang niya, brethren, nakapalagpat na isang hambal, pero waya na ginamind nga, ano ang hambal sang scriptures? Sinya kay ang buang-buang, for they considered not that they do evil. Ang buang-buang niya wala na i-consider nga nakahimo sa sangsala. Kaya para sa iya, ginahimo insakto. Kita ka na? Mga buang-buang niya wala na i-hambal nga. Sala na akong ginahimo. Para sa iya, ginabuhat insakto. Nga blinded sa. Blinder sa, putsingon. Blind ang iyang mind. Blind ang iyang akalag. Blind ang iyang perception sa tubangan sang Diyos. So, silingon, siling niya, better is that thou shouldest not bow than that thou shouldest bow and not pay. Siling niya, mas maayaw pa nga hindi ka magsaad. Sang sa magsaad ka nga hindi mo buhaton. Ara, hindi ko na ginhambal, scriptures ina. Amoy na, ang gindala ko, kung sino ka dumdum sa inyo ang title sang gindala ko nagligad? Sino ka dumdum? Sister Joan, ano ka na Sister Joan? Ang gindala ko sang nagligad, it is the word of honor. No? Kaya nga brethren, kung ano ang word nga ginahambal ta, dira kita ya judgean sang tawo. Kung ano ang ato nga ginahambal sa aton isig kapareho, dira kita ginalantaw sang tawo. We are judged according sa word nga nagaguluwa sa aton mga baba. So amo na sining scriptures, let thy words be pure. Nga hindi kita mga buang-buang.
But silingon, ari kita diriya sa pag-hear sa pulong sang Dios. Be mo ready sa pagpamati sang pulong sang Dios. Nga anong pulong sang Dios? Suga tani sa kabuhi ta. Amo na yung nag-aalay-ay sa kabuhi ta, amo na yung nagahatag sang wisdom, amo na yung nagapakamaayo sa aton. Kung times ang aton nga kapirdihan sa kabuhi, may word of God kita. May ginalantaw kita. So that's why, brethren, try nyo gid nga sundon ang pulong sang Dios. Amo ni kapudlay mo. Si Joe Carl preach this ang word of God. Si pastor go word of God man. Kadamo kita sang pulong sang Dios nga nabatian. Ba't nga hindi makita sa atong kaugalingon ang pulong sang Dios nga ginadala nila? Anong natabo sa aton? Word of God man balang ginapamatian ta? Nga ang mind ta kag ang pabalatsagon talain sa ginadala nila. Nga hindi kita ya rooted sa word of God nga ginadala sa aton. Dapat, brethren, maging matured kita ya sa ini nga buluhaton. But silingon, we are more ready sa pagstand sa ini nga palatukuran sang Dios sa kabuhi ta. So this time, brethren, let's open sang aton nga Bible sa tunga. Let's open sang book of Proverbs, chapter 4, verse 18 to 27. Aray. Proverbs chapter 4, verse 18. Siling sang scriptures, but the fat of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. May ginamention the fat of the just, but silingon, dalanon sang matarong, o kon sang mga righteous nga tawo, nga ang ila kuno dalanon is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Nga mo na blang ginambal, nga kun ang matarong shall be just still, and the wicked shall be wicked still. So, dire-diren ginatudlo sang scriptures, nga ang way sang just is as the shining light, but silingon, kapawa niya sa aton. Kung nagalakat ikaw sa kapawa, hindi ka masandad. Nga, that shineth more and more until sa pagkari sang aton Diyos. Masapuan kaya, brethren, nga matarong ikaw ang imo kabuhi sa tubangan sang Diyos. So, chapter 19, ari naman siling niya, the way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. Ang way kunong palagyan kuno sang wicked, kadulom, they know not at what they stumble. Wala siya kabalo kung sinong yayagin pang tumba. Nga, blinder sa kadulom, kung kadulom ka, kakita kabala sang imo nga mga words, kakita kabala sang imo ginabuhat. Hindi, nga, amo na ginambal ko nga para sa imo ang imo ginabuhat, insakto sa tubangan sang Diyos. But kung lantahon naton ang word of God, layo na giling imo ginadala nun. So kita ka, may ginamention, the fat of the just and the way of the wicked. Ang fat ng sang just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Ang way naman sang wicked is as darkness, kadulom. They know not at what they stumble. Subot silingon, brethren, nag-aaway ang kasanag, kadulom. So muna, ginapapili kita, gintagaan kita sang choice ang Diyos. Kamu mga choice, kamu mga pili. So this time, ang title sang akon nga preaching subong is choose the good part. Kamu magapili sang maayo yang nabutang. Ari diri ang the fat of the just. Ari diri ang the way of the wicked. Kamu ya pili. Siyempre diren, ang Diyos Yahweh kita gintuga nga robot. Gintagaan kita sang free will sang Diyos sa pagpili what is good and what is bad. Kamu ya pili. Kamu desisyon sa inyo kabuhi. In the end, judgean kita japon sang word of God. Ang pulong sang Diyos kay inyo ginpamatian, the same word will judge you in the last days. Same nga word nga ato nabatian, same nga word nga i-judge sa aton. So pili kita. Ara sa aton kung gusto kita mapalangit or gusto kita mapaimpirno. Ara sa aton. So, chapter 20, Nyamay son, Nyamay son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Chapter 21. Let them not depart from thine eyes. So kita ka?
Ini ang word of God. Halin pa sang una ya, grabe gid ang pag-inculcate sang Dios sa aton. Kita ka to? Siling niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but be thou meditate therein day and night, and thou mayest observe according to all that is written therein. And thou mayest be prosper whereto He sent it. Kita ka? Ang pulong sang ang word of God diyan nagahatagid sa aton niya sa paglaygay sa aton. Nga siling niya, ang ini ang word sang Dios. Na dapat hindi niyo pagdulaon sa inyo mga baba. Hindi niyo pagdulaon sa inyo panguna-una. Hindi niyo pagdulaon sa inyo nga tagipusoon. Nga ano ini ang pulong? Amo ini ang pulong nga makadala sa aton pakadto sa ginharian sa langit ya. Amo ini ang pulong nga magahatag sa aton sang kabuhi, magahatag sang kasanag. Sino niya? And thou shall meditate therein day and night. Eh, kabudlay, no? Kabudlay kung wala ikaw sa ginatawag nga integrity sa pulong sang Diyos. Ang tanan budlay. Pero, kung may willing heart ka, kung may heart kaya nga willing niya sa pagpamati, willing sa pag-obey sang word of God, wala sang budlay sa dira nga butang. Ang tanan easy lang kung may ara ikaw sa ginatawag nga willing heart. Pero biskan, wala ka gani willing heart, gamay lang gani nga, palihog lang danay, panilig-paniligo. Kung wala ka willing heart, bugat na sa imong paypay. Hindi ba? Sister Crystal, di ba? Pero kung may willing heart kaya, lantawa bala? Ang tanan, wala. Tanan, himuson mo. Tanan, wala kaya galantaw nga. Ang ara nga butang, you do it for the name of God. Ginahimo mo na iya bangod sa ngalan sang Diyos. So siling niya, sa chapter, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, chapter 22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. But silingon, ang pulong sang Diyos kabuhi na iya kung masapuan mo. And health to all their flesh. It shall prosper whereto He sent it. Makaangkon ikaw prosperity. Anong ginalantaw ta? Prosperity sa ano? Makaangkon lang kita sang good health, makaangkon lang kita sang maayo nga pamatsagan, kaupod mo imong pamilya, makakaon ka kag makano, why na problema? Nung wala tayo ka pangita sang sobra-sobra, wala kita okay man ang wealth, okay man ang manggad. Kung pakamayon kita sang Diyos, so why problema? Ang importante sa aton niya, makaalagad kita sa Diyos, may ginakaon kita, may tululugan kita, wala kita sang reklamo, kapadayon kita sa pag-alagad sa Diyos, dako na nga pagdaog. Ano pang pangitaon ta nga sobra? No, ang Diyos wala gahatag sa aton siyang ginatawag nga sobra-sobra. Kaya nga ang tawo, kung tagaan sang sobra, dira nagagwa ang ginatawag nga kakaapekto ang iya mga desisyon. Ang iya mga judgment, ang iya mga handom, ang iya mga perception, dira ikaw dire nagakapulak. So siling niya, chapter 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Taka, halungan mo ang imo kuno nga tagipusoon. Kaya nga, ara dira nagagwa ang issues of life. Sa imo heart, kung ano subong ang ginahando mo, kung anong issues ang imo life, ara sa imo heart. So that's why amo na gani nga may scriptures nga ginahambal da, out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Diba? Kung ano kuno ang kaundan sa imo tagipusoon, brat rin, may ara kita brain nga nagasala. Kung ano ang nagasulod sa imo heart, pasalaa sa imo brain, hindi ka magdali-dali butang, hambal sa butang nga hindi mo makaptan. Nga, brethren, kung ano lang ang buwa si mo baba kaghambal ka, dira ka na mapulak. That's why may ara kita nga brain nga among nagasala sa aton nga dapat inughambal, nga dapat sikunta kung ang ginahambal ta maayo or hindi. Ang ginahambal ta makasakit or hindi. Ang ginahambal ta, brethren, tadlungon ta. Tadlungon tang mga gawi ta. Kaya nga, ari kita di sa pagpamati, sa pagpatadlong sang aton kabuhi sa pulong sang Diyos. Tanan kita ya, malaot. Why sang maayo sa aton diri? Tanan kita gahimo sang butang nga hindi amo. But, nagkadto kita di nga, gusto tayo tadlungon ang aton kabuhi bangod sang pulong sang Diyos. Di ba? Nga ari ka mo di. Gusto ko ya magkalagad sa Diyos. Gusto ko ya simbahon ang Diyos. Gusto ko ya nga iblis ako sang Diyos sa ini nga tinion.
So chapter 24. Nya put away from a forward mouth and perverse lips, put far from you. Mga butang bala nga ang throat gina-twist mo, paagi sa ginatawag nga binutig. Mga forward lips, mga pang perverse mong mga butang nga hindi maayo. So, budlay na brethren. Chapter 25. Let thine eyes look right on, and let thine eyelid look straight before thee. Chapter 26. Ponder the fat of thy faith, and let all thy ways be established. 27, last verse. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy feet from evil. Siling niya, turn not to the right, nor to the left. Hindi ka magkadto sa wala, hindi ka man magkadto sa tuo. So, ginapakita na sa Bible nga, dapat, hindi ikaw maghinatawag nga, double-minded. No? Hindi kita mag-double-minded. Kaya ano, hambal sa scriptures, a double-minded person shall not stable in all his ways. Hindi ikaw establisado sa tanan mo nga gawi. Nga, ang imo panguna-una, galukso-lukso. Why ka sang insakto nga panguna-una? So, makaangkon lang ikaw sang insakto nga panguna-una kung makaangkon ka sang dako nga relasyon sa Diyos. Nga, ang Diyos ya among nagatadlong sang imo kabuhi. Ang Diyos among nagadala sang ginatawag nga pagkaayo sang imo kabuhi. So, brethren, ang akon nga title sang topic sa ini nga aga, it is choose the good part. So ano bala ini maghambal ikaw nga choosing the good part? Choosing the good means prioritizing God's will. Una, dapat i-prioritize mo ang God's will sa imo kabuhi. Kung ano man ang mga butang nga ginahandom ta, kung ano man nga butang, i-prioritize ang Diyos sa kabuhi ta. So para sini bala, ini nga butang, we should prioritize ang Diyos sa kabuhi ta. Gina-prioritize ta subong ang Diyos sa kabuhi ta. Dapat, brethren, maski ano matabo sa kabuhi mo, i-prioritize ang Diyos sa kabuhi mo. Unaha ang Diyos sa kabuhi mo. Kinanglanon tagit, brethren, ang pagginatawag nga prioritize sa kabuhi ta. Prioritize ta ang Diyos sa kabuhi ta. Tagsiling niya, valuing integrity and wisdom over wealth. I-value mo ang imo nga tinindugan niya sa Diyos kontra sa ginatawag nga wisdom over wealth. Kita ka na? Siling sang scriptures, you cannot serve two masters at the same time. For you will hate the one and love the others. You cannot serve God and mammon. Duwa ka butang, hindi ka makaservisyo sa Diyos kag sa manggad. Diba? So that's why that you prioritize yourselves valuing integrity and wisdom over wealth. Tanan kita, brethren, nagakabudlayan. Tanan kita nagapangita sang aton means nga para makaangkong kita sang kabuhi. But make sure nga hindi mo maapektuhan ang imo pagpangalagad sa Diyos kung ikaw nagapangita. Para sini, in times ng Bible study, in times ng prayer meeting, dira ka man mangita sa imo kinawala. Why? Ginabalyo mo ang wisdom kontra sa wealth. Kagamay sila nga butang, kagamay sila nga butang. Nga ginabalyo ta. Nga gusto taya mangita sang time gid nga kinanglanon ang presensya ta sa church. Nga dira ka man mangita sang imo kinawala. Ano ginabalyo mo bala ang Diyos sa kabuhi mo? Or ginabalyo mo ang mga butang sa kabuhi mo? Dapat ibalyo tagid ang Diyos sa kabuhi ta. Ari kita din sa pagpamati sang pulong sa Diyos, dapat ibalyo ta ang word of God sa kabuhi ta. Siling niya, and choosing actions that produce life and blessing for yourselves and others. Nga, dapat makita ka diya, brethren, nga, sa imo palang presensya, abi mo, nagahatag man blessing sa imo, isiga pariyo. Nga, makita lang tawan nyo bala si Nay Marilo. Biska na kabudlay ka pangita man ni kwarta, pero in terms siya sang Bible study, prayer meeting, simba, ari sa nga pangita. Nga, nagapakita sa nga, nagaangkon man kung ang na-bless aya, ma-achieve naman na. Ngambal kita, grabe no, si Nanay Marilo, layo. Gapliti pa sa, pero gana tinguwaan niya gid ang iya nga
iya nga kaugalingon ng mga aridi. Why? Because he values ang ginatawag ng good character sa tubangan sang Diyos. Ginabalyo iya ang iya kabuhi sa Diyos. Pinsara bala, mahimo yan nga siya layo. How much more kita nga kalapit mo lang di gani sa aton. Hindi tayo pag-ibalyo ang aton niya kaugalingon. Uber sang manggad mo lang nga. Mga kinalipay nga kinalibutanon. Pinsara ina bala. Ano brethren? Dapat, sa ini nga time, dapat maging matured kita. Dapat, brethren, ginatawag na kita gani nga season sense. Kabalo ka mo sang season sense? Season sense, amoy na sa ang sense nga, hindi bala wither-wither. Makambal bala wither-wither, patsimpo-tsimpo. Nga kung tsimpo sang maayo, makita ka. Pero kung tsimpo sang malain, wala ka da. Dapat, in good weather man or bad weather, dapat masapuan ka. Nga faithful ka sa Diyos nga ginaalagad mo. But silingon, brethren, kung pakamayon ka man or hindi, masimba kaya sa Diyos. Ano bala ang bal ni Jobaw? Nga magabaton lang bala kita sa maayo sa Diyos, apang sa malain, hindi. Sinya kung ang Diyos nakahatag, ang Diyos magabawi, dalayawon ang alan sa Diyos. Ano ginapakita ni Job siya kabuhi? Integrity sa Diyos. Dapat may integridad kita sa Diyos. Para sini, ang tao nagadayaw lang sa Diyos kung ginapakamayo sa. Gadayaw lang ang tao kung ginasabat ang iya pagdayaw. Nga kung hindi ka pagsabton sa Diyos nga, hindi kaya magdayaw. Kung singon, hindi ka season sense. Hindi ka mature sa imo nga sa Diyos. Nga, nagalakat ka lang kung ano yung matsabo nga maayos imo kabuhi, dira ka lang niya madayaw sa Diyos. But whether man kung pakamayon ka sa Diyos or hindi, simbaha ang Diyos nga ginaalagad mo. Dira kaya masapuan ang integridad mo sa Diyos. Biskan na ano mo nga ayo sa Diyos, biskan kapila ka na mag-ayo sa Diyos nga pamatsagan mo, wala ka ginasapak sa Diyos, dira dayawa ang Diyos. Kaya nga ginapakita mo ang imo integridad sa Diyos nga, Lord, ari ko yatapon sa imo, pakamayon mo kung hindi, I still worship in your holy name. Dayawon tagad ang Diyos. So ano bila brethren, maghambal ikaw season sense? Ginatawag inang season sense, ginatawag ina nga, it is an older or long time believer whose faith and wisdom had been tested. Silingon, gintilawan ka na ya. Pila nakatumba-tumba ang nagyan mo, but still, gatindog kaya Japon kang nag-alagad sa Diyos. Why kaya nagalantaw kung ano man pakamayon ka man sa Diyos or hindi? Ang importante, mo ya, mag-aalagad ka kag magasimba sa Diyos. Amo man lang ina, brethren, ang ginapangita sa Diyos aton, ang integridad naton sa iya, nga masapuan bala nga, tinlo kita ya kag nag-aalagad sa Diyos nga ginasimba ta sa ining aga. Nga Ginoo, biskan pakamayon mo man ko or hindi, i-bless mo man ko kung hindi, sabton mo man ni Lord ko or hindi, but I still, Lord, to choose to praise your name. Why? Because we choose the good part sa kabuhi ta. Pangitaon tagidya ang good nga part sa kabuhi ta. Kita ginapapili mo. Wala kita gintagaan sang Diyos nga mangin robot kita. Na kung gusto sang Diyos mo ni wala. Ikaw ya. So ang inayang pagkadto natin sa pagsimba, it is your will niya sa pagpalapit sa tubangan sang Diyos. Wala ka mo ya ginsugo, but inyo niya kabubuton nga makadto ka mo kag makasimba kag makaalagan sa Diyos nga buhi, sa aton kabuhi. So palakpakan naton ang Diyos sa ining aga. Yes, siling niya. You are refined and matured through decades of life, experience, trials, and obedience. Kita ka na? Matured, na-refined ikaw, but silingon, ang tanan nga mga impurities, ang tanan nga mga kahiguan, through decades, na kaya mo lampasan. Dapat, tigulang na kita, hindi na kita kaangay sang mga bata-bata, na kung gamay lang nga pulong sang Diyos, masandad ka dayon. Gamay lang nga uluambal sa imo, galalain ka dayon. Paano ikaw maging matured kung amusin na ang gawi mo? Paano kita maging mahambal nga makastan kita? Gamay-gamay palang galing nga butang. Sa una mo man ko sinabi rin, gamay nga butang, gari ako dayon. Kaya nga ati, ikaw ginatawag nga makatindog ka balaya sa dalanon sang Diyos. Dapat, you should stand sa ginatawag nga pangalagad sa Diyos. Sino niya, you are matured through decades of life,
experience, trials, and obedience. Dapat siya, brethren, ang ginapangita sang Diyos, may integrity ka sa pagsunod sang iya pulong. Nga no matter man kung anong matabo, no matter man kung pakamayon ka or hindi, but you choose sa pagsunod sang pulong sang Diyos. Nga, dira na makita ang imo tinindugan kung makaon ka gidya or hindi sa pulong sang Diyos. Ang ginapangita sang Diyos, ang makastan mo, ang makakaon gidya siya pulong. Nga mo na bala, biskan ano kasakit sang pulong sang Diyos, biskan matsyag mo daw ginapanitan ka na, matsyag mo daw ikaw lang permi ginapabatian, ato ba nga lang, pakamayuwa lang ang Diyos, nga, biskan ano pang matabo, brethren, itry mo gidya nga sundon ang pulong sang Diyos sa kabuhi mo. Hindi mo yan nga sili nga, kung makabati ikaw sang butang nga daw matsagan mo daw ginano ka, dayon ka man ka-react. May ginatawag ka bala nga resentment spirit. Amoy na, brethren, ang budlay nga, part ina sa ginatawag nga rebellion sa kabuhi mo. Okay na yan nga nagawali tali, nagaistorya ka mo, parte sa word of God, nga ano to yan nga ginambal, nga kanami, no? Pero kung ari ka di, sa pag-resent sang word of God, wala ka kabalo, brethren, nga ang imo heart may rebellion spirit. Nga kung anong ginahambal din ng pastor, ginahambal din ni Jokar, ginalantugi mo nga ginatwist mo ang truth sa lie, ay, nakaangkon ikaw sang rebellion ng spirit. Instead nga, good part ang ginkuha mo, you choose ang ginatawag nga wickedness sa kabuhi mo. Ari kita sa pag-hear sang word of God, sa pagpamati sang pulong sang Diyos, nga hindi masapuan sa kabuhi mo ang pulong sang Diyos. Nga tiko yung pag-intindi mo sang pulong sang Diyos. Nga hindi amo ang pag-intindi mo sang pulong sang Diyos. Nga, why? Wala mo ginabalyo ang word of God sa kabuhi mo. So, amoy na, brethren. So, mga kanto bala kita sa Proverbs chapter 4 verse 18. Ano to yung ginambal man? Siling niya, for the path of the just is shining light that shineth more and more unto the perfect day. Nga ang dalanon kuno sang matarong, nagasilak, gidya nga nagasilak, anto sa pag-abot sang aton Diyos. Supposed to be, amo kita sinibri rin. Amo kita dapat nga ang fat ang dalanon niya sang righteous, amo yang aton nga sundod sa kabuhita, amo na yang ityos na sa kabuhita nga, it is a life characterized by moral integrity, wisdom, and obedience to God. Dapat may ara ikaw, integrity and wisdom, kag may ginatawag ikaw nga obedience sa pagsunod sa pulong sang Diyos. Amo ini sa ang ginatawag nga fat sang just sa kabuhita. Nga, amo inabala nga kung matarong ikaw, brethren, nagamatarong na gid ikaw. Kung ikaw wicked, you should naga-wicked ikaw. Bangod sang mga decades ginagaabot sa kabuhi mo nga, wala mo ginatagaan sansang ang pulong sang Diyos, among mga bulong sang higko mo nga lawas. Among mga magbulong sang higko mo nga kalag. Dapat ang word of God, amo dapat ni ang tagaan tagidya value sa kabuhi ta. Pamatian tagidya kag ipasulod sa ulo ang word of God. Grabe na sang mga word of God nga nabatian ta. But, gintunguaan ta bala nga, try nga ipasulod ta ang word of God sa kabuhi ta? Ginatadlong ta bala ang dalanon ta sa kabuhi ta? Wala nga, kisa gamay-gamay palang galing nga butang, kakalipat na kita sang pulong sang Diyos. Kita ka? Sino bala magdahom nga ang Israel, maperde nila ang, sa time ni Gideon bala, ang walls of Jericho? Wala sang tao yan nga makasarang dala sa pagpalapit sa walls of Jericho. Kaya nga bakod-bakod na yan nga walls. Hindi na yan mo maperde. But ano ya bala? Ang pakipag-away aton? Hindi yan isang Diyos. So dugay na ginambal ta nga nabatian ta nga tanan nga mga problems, tanan nga mga problema nga nagalapot sa imo, tanan nga mga kaperdihan, ibutang sa Diyos nga ang Diyos na yan nagapakipaglaban. Ba't ka kinatingwaan mo nga sulparon mo yan sang imo nga strength? Nga kinatingwa mo yan nga sulparon sang imo kusog? Kaya kabalo kita nga hindi kita makasarang sang aton kusog. May mga away nga ang Diyos ya among makahatag sang pagdaog sa aton. Ginatagaan kita sang Diyos ang courage sa iya nga pulong sang Diyos. Alagaran nyo ko, simbahan nyo ko, kaya nga ipakita ko ang gahom ko sa inyo.
Ba't ka wala tayo ginatagaan, value yung Word of God? I-try nyo, happy divert ang inyo mind sitting, subong ang inyo panguna-una. Nga, despite sang tanan nga kalaabot sa kabuhi ta, tagain nyo nga i-prioritize ang Word of God sa kabuhi nyo. Tagain nyo value ang pulong sang Diyos sa kabuhi nyo. Siling niya sa chapter 19, nga the way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. Ang wicked, brethren, wala na saya kabalo sang iya nga ginahimo. Kung ang iya ginahimo, insakto or maayo. Kaya nga para sa wicked, ang tanan niya nga ginahimo, insakto lang na siya tubangan. Nga anong wicked? Una-una ang wicked, brethren, hindi mo na sila mahambalan. Hindi ka kahambal sa wicked. Nga insakto sa mo. Wala saya nagabaton nga sa lasa. Di ba? Ang wicked wala nagabaton nga sa lasa. Ang wicked ya, you should always right lang gid sa iya tubangan permi. Nga matarong lang sa siling niya, it is a lifestyle and patterns of choices that actively rebels against God's morals and standards and His will. But singon, rebelde kaya klase nga tao sa tubangan sang Diyos. Nga, ginatwist mo ang truth sa lie. Amo ini, brethren, ang mga rebellious, why man na sa naghalin sa gwa? Sa tingin ka nagrebelde? Bangod nga na lang, naging updanay ka mo, nagrebelde sa agin sa imo. Diba? Paras bila naging antay ka, bangod, hindi ka man pwede makahansiling antay kung hindi kita naging updanay. Diba? Ari kita de. Kumagawa ka, butsingon, ma-against ka, maantay ka. So, butsingon, nagrebelde ka. So, kinatawag ina, brethren, ang pagrebelde, hindi na nga siling sa gwa ka na nga daan, but ari ka sa sulod, kag nagarebelde ka sang imo nga heart sa tubangan sang Diyos. Nga, amoy na, brethren, ang mga ginatawag nga mga not seasoned sins. Mga hindi ka pala makastand sang imo nga panindugan sa pulong sang Diyos. Hindi ka kahulat sang will sang Diyos sa imo. Hindi ka kahulat sang plano sang Diyos sa kabuhi mo. Nagahimo ikaw sang butang nga pamatsag mo insakto. But you should blinded sa tubangan sang Diyos. Wala na ikaw ya sa tubangan sang Diyos. But siningon, kaangay bala kay Sol, nagatindog sa asking bro, ginreject na sa tubangan sang Diyos. So amo na, brethren, mintras nagalagad ta sang Diyos, tadlungon tagid ya ang aton niya nga conscience, tadlungon tagid ang aton dalanon sa tubangan sang Diyos. Kaya kabudlay, brethren, nga nagaalagad kita, nga wala kita kabalo, reject na gila kita sa tubangan sang Diyos. Sugot ka mo nga, gastan ka mo, gaalagad ka mo, pero reject na ka mo sa tubangan sang Diyos. Gasimba ka mo, pero wala ka na ginapamatian sang Diyos. Naka-worship ka, hindi ka nakabatsyag sang Espiritu sang Diyos. May ari diri sa inyo? Nga naka-worship ka mo, pero hindi ka mo kasabor sang Espiritu sang Diyos, inyo kabuhi. Nakahambal ka mo, pero lapaw ang inyo ginahambal. Tadlungan nyo ang inyo dalanon. Chika nyo, evaluate yung inyo kabuhi sa Diyos. Siling niya, it is a lifetimes and pattern that choices that actively rebels against God. Wala kita kabalo, brethren, nga ang ginalakat agili, abi naton, insakto pa sa tubangan sang Diyos, pero nakaangko na kita gili sa ginadawag nga rebellion sa tubangan sang Diyos. So kabudlay na, nga hindi mo makita mo nga sala ka. Kaya nga wicked ka is as darkness. Putsingon kadulom ang ginagyan mo, makakita ka bla kasana kunara ka sa kadulom? Wala. So anon tanay? We should evaluate sang atong yung pagpangalagad sa Diyos. Lord, insakto pa ba nabili ang akon nga ginaalagad sa imo? Ginoo ka pamati ka pa bala sa akon? I-try mo communicate sa Diyos ang kabuhi mo kung nagkakalayo ka pa sa Diyos. O kung naghahatag ikaw kang kapawa sa Diyos. Pero rin amoy na ang pinakasakit sa tanan. Nga abi mo, ara ka sa Diyos. Nga abi mo, nag-aalagad ka pa sa insakto. Nga abi mo, nakapanguyat ka pa sa tiil sang Diyos. Ba't kung imo gililintawon,
reject ka na sa tubangan sang Diyos. Sugot ikaw nga mangin reject ikaw sa katubangan sang Diyos? No, hindi. Nagkadto kita tigani nga para tadlungon ang aton kabuhi sa Diyos. Ba't nga abala nga i-reject pa ko sang Diyos? Lord, nga abala nga tagaan mo yung tsansa nga ma-reject ko nga. Why mo gina-evaluate ang imo dalanon? Why mo ginatadlong ang imo dalanon kung nagapangapyot ka pa sa Diyos? Dapat, amoy na, brethren, from time to time, let's check sang aton nga dalanon sa tubangan sang Diyos kung whether good pa kita or bad. Siling niya, chapter 20. My son, aray siling niya, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Kita ka, brethren? Ang word of God, wala gid nagakulang sa aton. Nga dapat, always kita be more ready to hear sang word of God. Kag incline ang aton ear sa pagpamati sang pulong sang Diyos. Nga ano, we should to pay close, undivided attention to wise instructions with the intent to obey. Nga, ang ari, brethren, it is a wise instruction ni sa aton kabuhi. Gina-instruct kita sang Diyos nga, hindi pagdulaa ang pulong sa imo mga bibig. You should meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. I-observe mo kaya ang word of God. Butsingon, tagaan mo kaya sang kabuhi ang pulong sang Diyos sa imo. Hindi ikaw nga sila nga nagalakat ka according lang sa imo wisdom. Nagalakat ka nga according lang sa imo nga palananawon. No. Lakat ka kaya according sa word of God. Sila niya, incline thine ear. Sila niya, it is a pay close, a deliberate attention, and listen humbly. Butsingon, ang ginapamatian mo, ginatry mo kaya nga ginatagaan sang kabuhi sa imo ko galingon. Nga Lord, salamat sa imo mga pulong. Salamat Lord, nga open mo ang akon mind, nga maka-insindi ako sa imo pulong. Kaya nga Ginoo sa pagkamatod, ang imo pulong, amo ang suga sa akong kabuhi. It is a light unto my feet and a lamp unto my path. Binubuhi ang imo pulong. Amo lang ineng sa landigan ko. Pwede rin sa tananta nga ginakabuhi, ano ang aton nga ginasandiganaw? Word of God. Word of God ang aton nga ginasaligan. So, tagaan tagay dyan to more pay close attention sa Word of God. Nga ginatawag na bala that you should undivided sa to intend sa pag-obey sang word sa imo ko galingon. No matter what, kung ano man ang ginahambal, brethren, siling sang Word of God, kwaala ang maayo, kag isikway ang malain. Hindi ba? Ara ginaya sa aton, kwaa ang maayo, kag isikway ang malain. But hindi mo pagtagaan sansa nga maging resentment ka spirit. Kaya nga, ginakwa mo ang ginatawag nga rebellion spirit sa kabuhi mo. Makasarang ka bala sa Diyos nga ginaalagad mo? Nga ginatagaan mo sang resentment, ang word niya nga ginahatag sa imo nga sa paghatag sang ginatawag nga pag-obey. But, wala mo ginatagaan sansa? Chapter 21, Esther. Let them not depart from thine eyes, and keep them in the midst of your heart. Ano bala ang word of God? Dapat that you should keep sang word of God in the midst of thine heart. Butang silingon, ibutang mo gid ang pulong sang Dios sa imo tagipuson, and let them not depart from thine eyes. So anong yabot silingon? It is a biblical call to constant focus and obedience. Silingon, may focus kagid. Pwede rin, kung madula ang focus sa imo, amoy na ang ginatawag ng kabudlay kayo. Madula ang focus mo sa Word of God. Nga madula ang focus mo sa Word of God. Gaabot si mo ang kaluyahon. Gaabot si mo ang katuyuhon. Gaabot si mo nga daw wala ka value sa Word of God. Wala mo ginavalue ang Word of God. Hindi rin, kabudlay lang natawa bala? Nga kung magwali nga, diraya ka namin, nga daw namin patawahayaw. Magwali nga daw, wala mo yung ginatagaan pag talupangod ang Word of God sa kabuhi mo. Nga pagwali, diraya namin kapyot sang cellphone sa imo yung kabuhi haw. Nga bangod,
wala mo ginabalyo ang word of God sa imo kabuhi. Why ka focus? Kita ka? Lantawa bala anong natabo kay Peter? Sang nadula ang focus ni Peter sa kay Christ. Nano si Peter? Nalumos, nagsalom sa tubig. But samtang sang nakapuko si Peter sa Diyos, ano bala si Peter? Naglakat si Peter sa tubig. Makalakat ka bala sa tubig? Hindi. Nga, bangod sang gahom sang Diyos, biskan imposible, nang imposible, bangod sang gahom sang Diyos sa kabuhi ta. Amo na, brethren, biskan ano nga butang matsagan ta, do wala-wala, matsagan ta, mahambal kita nga daw ginapabayaan kita sang Diyos, mahambal kita nga daw ang Diyos wala kabulig sa aton. But, tagaay lang bala pukos ang Diyos sa kabuhi mo nga, ipakita iya sang Diyos kung ano ang gahom nga iya. Wala sang imposible sa Diyos, ang tanan niya mahimo sang Diyos. So ano, ang nagalimit ya ang nagalimit sa Diyos, kita ya ang nagalimit. Nga wala kita sang ginatawag constant focus, wala kita nagahatag sang aton direksyon sa Diyos. Kumbaga, ang imo yang panguna-una, nagaangkon pa ikaw sa ginatawag nga double-minded spirit. Gaduwa-duwa ka bala, gamambol ang imo nga panglakaton sa Diyos. So sa chapter 22, aris niya, for they are life unto those that find them and health to all their flesh. Ano bala? Ang word of God, makaangkon ikaw sa ginatawag nga prosperity. Makaangkon ikaw, kita ka to sang Diogo Blaster, Joshua chapter 1 verse 8. Ares rin niyo? Ano ko, Lester? Sino this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kita ka? Siling niya, kung ang ini nga pulong sang Diyos ya brethren, ibutang mo sa mid sang imo nga tagipusoon, sinya, for then thou shalt make the way prosperous. Ang pamalagyan mo ya i-prosper gid sang Diyos, and then shall make have good success. Makaangkong ka gid sang maayo nga success sa imo kabuhi. Kung ang hindi mo pag ipalayo, you should depart the word of God sa imo kabuhi. Tagaan mo gid sang value ang word of God sa imo kabuhi. So, chapter 20, ano na to? Proverbs chapter 4 verse 23. Areo, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ari pagid. Ano? Dapat kabalo ikaw mag-guard sang imong heart. Kabalo ikaw magbantay sang imong heart nga kung ano lang nga daan ang mabatsagan sang imong heart, it is the issues of life. Ang ginapangita mo permi, himudos. Ang ginapangita permi sang imong heart, kung paano lang mapalipay ang iyaya nga ang imo kaugalingon. So dapat bantayan mo ang imo heart, kung ang imo heart insakto sa tubangan sang Diyos. You should command firstly, guard your inner self. I-guard mo kaya ang imo bugos nga kaugalingon. Your thoughts, emotions, and desires. Mga hando mo, mga plano mo, dapat i-guard mo kaya. Nga brethren, kung hindi ka kabalo mag-guard, kung hindi ka kabalo mag-guard sang imo nga mind, amuin ang budlay-budlay. Kaya nga, ang heart niya, brethren, maski ano lang na yung nagasulod sa iya heart. So karon kung amo ang ina magasulod sa imo heart, magagawa na dayon sa imo mga baba. Kita ka? Out of the abundance of your heart, the mouth will speak. So dapat, brethren, kabalo ikaw maglantaw, kabalo ikaw mag-choose ang good part sa kabuhi mo. No? So dapat, brethren, kabalo kita maglantaw what is good and what is bad sa kabuhi ta. Tagaanta, brethren, hindi na kita mga bata. We are seasoned saints. Kadamo na ini nga church na agyan tumba-tumba. Kadamo na ini nga church na agyan sang mga kapalpakan sa kabuhi ta. But, itry ta nga tadlungon ta gidya ang word of God sa kabuhi ta. Itry ta nga bangunon ang ini nga church, bangunon ang kabuhi ta, kaupod sang Diyos nga ginalagad ta. So, brethren, sa liwat, let's be a seasoned saints. But silingon,
maging matured kita sa mga decisions ta. Kaya nga, tanan nga trials na agyan ta na. Tanan nga tumba-tumba na agyan ta na. So magpakabakod kita. We stood one another. Magbuligay kita. Pakamayon ta ang Diyos nga ginalagad ta. So sa dalayawon ang Diyos. Praise the Lord. Yes, praise the